Saan ba tayo pupunta, Jar? Buntag ni Maki sa lalaking nagmamaneho sa kanyang tabi. Kanina ay sinabihan niya nito na gumayak. May pupuntahan daw sila. Sa Taal Volcano. Hindi ba't gusto mo makita yon? Talaga? Mamasyal tayo doon? Yeah! Jarrett managed to drive all the way to Talisay town proper. Sa public market ng nasabing bayang ito, nagpark ng sasakyan at sa palengkering yon ay nakahilera ang mga rental boats para makarating mismo sa Taal Volcano. They rented a boat for a round trip. Mahal man, at least solo nila ang bangka. Sulit pa dahil magaganda ang makikita nilang tanawin sa paligid ng pamusong bulkan. Pagdaong ay dumiretso sila sa isang booth para magtanong. May tourist fee palang binabayaran doon. They rented a horse and rode it in order to reach the crater of the Taal Lake. Puting pony ang pinili ni Maki. Maamo naman daw ang mga kabayo, sabi ng staff na nag-assist sa kanila. Gusto talaga nilang matutong mga bayo dahil minsan man sa buhay niya ay hindi pa siya nakaranas na sumakay doon. Nakasakay na rin sa itim na kabayo si Jarrett. Nagsmistola itong magiting na kabalyero na madalas niyang napapanood sa mga Mexican TV drama. Ang lalaking tour guide nila ay hawak na ang renda ng pony. Before taking off, they were approached by local girls selling face masks for the road was so dusty. Bumili si Jarrett ng dalawa. Then they began with their hike to Taal Volcano. Hirap si Maki na ibalansi ang katawan sa ibabaw ng kabayong dahan-dahan lang na naglalakad. Sa kalikutan niya ay aksidenteng nasipa niya ang katawan ng kabayo at tumakbo yun. Kumapit siya ng mabuti sa liig ng kabayo habang hinahabol siya ng tour guide. Napabilis din ang pagpapatakbo ni Jarrett ng sinasakyang kabayo pasunod sa kanya. Naabutan siya ng tour guide at pinakalma ang kabayo na huminto naman. Lumapit sa kanya si Jarrett na nakababa na rin sa sinasakyang kabayo. Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong nito. Hindi naman, nininervyos lang ako. Akala ko mahuhulog na ako kay puti. Sa akin ka na sumakay. Inakay siya ni Jarrett sa naghihintay na kabayo at isinakay siya ron. At sa pagkakataong yun ay hindi maiiwasang maghinang ang kanilang mga mata. Peste talagang pusong to. Ang lakas na naman ng kabog. Daing ni Maki nang halos mabingi na siya sa lakas ng tibok niyo nang madama ang paghawak nito sa kanyang baywang. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya ma-overcome ang ganong pakiramdam kung kaharap si Jarrett. Para siyang teenager na nakita ang ultimate crush. Ito naman ang sumampa sa kabayo sa kanyang likuran at nakulong siya sa mga bisig nito nang kunin ang renda. Nalanghap na naman niya ang lalaking amoy nito na hinaluan ng maskulon na ginamit. Gabi-gabi man silang nagtatalik. Hindi siya nagsasawa sa amoy nito. Nagdudulot pa rin yun ng ibayong kilig at kiliti sa kanya. Nang patakbuhin ni Jarrett ang sinasakyan nila ay humilig si Maki sa matitigas na mga dibdib nito. Tapos ay kinawit nito ang isang kamay sa kanyang katawan. Feeling niya ay safe na safe siya sa mga bisig nito. Naalala niya ang isang eksena sa kabayo sa kanyang likuran at nakulong siya sa mga bisig nito nang kunin ang renda. Nalanghap na naman niya ang lalaking amoy nito na hinaluan ng maskulon na ginamit. Gabi-gabi man silang nagtatalik. Hindi siya nagsasawa sa amoy nito. Nagdudulot pa rin yun ng ibayong kilig at kiliti sa kanya. Nang patakbuhin ni Jarrett ang sinasakyan nila ay humilig si Maki sa matitigas na mga dibdib nito. Tapos ay kinawit nito ang isang kamay sa kanyang katawan. Feeling niya ay safe na safe siya sa mga bisig nito. Naalala niya ang isang eksena sa binasang pocketbook. Ganon na ganon ang senaryo ng kanyang nabasa. Kung magagawa lang niyang itigil ang pag-ikot ng oras upang hindi na matapos ang sandaling yon ay ginawa na niya. Hinalikan ni Jarrett ang punong tenga niya na nagbibigay sa kanya ng laksa-laksang kiliti. Sinamyo nito ang buhok niya at bumulong. Ang bango. Pag-uwi natin sa bahay, sabay tayong maligo. Humagikik siya. Puro kakalokohan, bulong din niya. Bakit? Gusto mo rin naman, di ba? Dumampi ang bibig nito sa namumulan niyang pisngi at hinalikan yon.
Nangingiting kinurot niya ang mga kamay nito nasa tiyan at sinulyapan ni Maki ang tour guide na nasa ibabaw ni Puti sa pangambang naririnig sila ng mama. Ito ang sumakay sa kanyang kabayo. Huwag kang maingay, sawayin niya kay Jared. 1 hour yata silang naglakbay nang sapitin nila ang Crater Lake na kulay green ang tubig. Ibinaba siya ni Jared sa kabayo. Namilog ang mga mata niya sa nakita. It was a beautiful scenery indeed. Tall volcanoes in inexplicable shape and location. An island within a lake, within an island, made it a unique geological wonder. She also learned that the lake was home to the world's only freshwater sardine, locally known as tawilis. Maari raw mag-swimming doon, sabi ng tour guide. Sa tingin ni Maki ay mas magandang tanawin at pagmasdan na lang ang lugar. Marami ng tao roon, karaniwan ay mga turistang dayuhan. Hinakbayan siya ni Jared. Ang ganda, di ba? Oo, napakaganda, bulalas niya sa pagkamangha. Sulit ang pagod niya sa pag-akyat doon. Maswerte sila at nagkataong makulimlim ang panahon kung hindi ay siguradong tagaktak ang pawis nila. May dala kang cellphone? Kukunan ko lang ng view. Yeah, kinuha ni Jared ang knapsack sa likod ng kanyang katawan. Kanina pa niya napansin yon mula nang sumakay sila sa bangka. Ano-anong laman yan? Curious lang siya. Tinignan niya ang bag. Hinugot niya ang face towel at ang extra niyang t-shirt. Bakit may dala ka nito? Ang towel, pamunas ng pawis natin. Ang t-shirt ay para isuot mo kung sakaling mabasa ng pawis ang damit mo. May kinuha ito sa loob. Nauuhaw ka ba? Nagdala rin ito ng 2 sito iced tea apple. Ito ang mga baon ko kapag nagpupunta ako rito noon. Nakalimutan ko ngang magdala ng eyeglasses. Mabuti at hindi na kailangan. Natuwa siya sa sobrang concern nito. Nagawa pa siyang unahin ni Jared kaysa sa sarili nito. Thank you. Isang malutong na halik sa pisngi nito ang ginawad niya. He made a face. Bakit nakasimangot ka? Bakit sa pisngi? Reklamo nito. She smiled mischievously and granted him the kiss he asked for. Habol nila kapwa ang hininga nang maghiwalay ang mga labi nila. Satisfied? He grinned. Tatatakpan sila ng malaking bato kaya hindi sila masyadong napapansin. Digital camera pala ang dala ni Jared. She took photos from the ground on the summit. Nakasunod ito sa kanya habang kumukuha siya ng mga magagandang anggulo. Nakaalalay sa kanya. Nagpakuha sila ng litratong magkasama sa isang babaeng pinakiusapan nila na ang background ay ang Crater Lake. Kinunan din siya ni Jared ng video. Mga magagandang alaala na babaunin niya sa paghihiwalay nila. Umuwi sila na kontento at masaya sa hiking nila sa Taal Volcano. Pagkatapos ang mainit na pagtatalik nila ni Jared ng gabing yon, ay napabalikwas si Maki sa pagtunog ng ringtone ng cellphone niya. Yun ang unang beses na may tumawag sa kanya mula nang mapatira siya sa bahay na yon. Nang marinig ang kanta ay saka niya naisip ang palugit nilang magkakaibigan para makapaghanap ng lalaking pakakasalan. 1 buwan na lang ang nalalabi. Si Rafi ang tumatawag. Maki, kumusta na kayo ni Jared? May nangyari na ba? Anitong may ibig pang ipakahulugan. Nag-iinit ang mga pisnging tinapunan niya ng tingin ng natutulog na lalaki sa kama. Alam niyang sa ilalim ng kumot ay parang sanggol na nakahubad si Jared. Kaya pala 1 kwarto lang ang pinagamit sa kanila ni Rafi. Inaasahan itong may mangyayari sa kanila ni Jared. Tinutulungan pala siya nitong makakuha ng pakakasalan. Wala pa, kailan niya. Aba, bilis-bilisan mo naman. Gusto mong gumante, di ba? Grab the chance. Ikutin mo na lang siya para maalis ka sa sumpa. Yun ay kung may iba ka pang lalaking binabalak na pakasalan bukod kay Jared. Napangiwi siya ng maisip si Boy Pana. Tinataguan niya ang manliligaw dahil umaasa pa rin ito na sasagutin niya. Mas gugustuhin naman niyang mapunta na lang kay Jared kaysa rito. Ang tanong, pumayag naman kaya ang ex-boyfriend na pakasal sa kanya samantalang may ibang babae na nakatakdang pakakasalan nito? Si Salve ay malapit nang ikasal kay Justin, Maki. Patuloy ni Rafi. Si Queenie naman kay Strike. Ganon din sina Danny at Chari. Napag-iiwanan ka na.
Baka habang buhay mong dalhin ang sumpa kung hindi ka kaagad makapag-asawa. Eh ikaw, nabili mo na ba yung lalaking nagugustuhan mo? Oo naman. Nahimigan niya ang kaligayahan sa tinig ni Rafi at napakasaya ko, Maki. Invited ka sa kasal namin ni Rodrigo. Masayang masaya siya para sa kaibigan. Natagpuan din nito ang lalaking na makakapagpaligaya rito. Wala na siyang choice kundi ang pwersahin si Jarrett na pakasalan siya kahit hindi siya ang mahal nito. Tutol na tutol talaga ang kanyang kalooban na sa iba ito mapunta. Ngayong may nangyari na sa kanila ay ayaw na niyang mawalay pa ito sa piling niya. At ilang linggo na lang ba ang natitira sa taning niya? Ayaw niyang habang buhay na maging malungkot at nag-iisa dahil sa walang sariling pamilya. Sorry Amaya, pero kailangan kong gawin ito. Nagpaalam na si Rafi sa kanya. Bumalik siya sa higaan nila ni Jarrett. Unang beses niya yun na magpapaligaya siya ng lalaki. Ibig niyang mabaliw si Jarrett sa kanya. Gagawin niya ang lahat na makakaya, maging sa kanya lang ang lalaking iniibig kasi hodang makasakit siya ng damdamin ng kabaro niya. Ang mapupusok na mga halik niya ang nagpagising kay Jarrett. Muling nabuhay ang pagnanasa nito. Bawat sandali ay kapana-panabik sa pagpapadaman niya ng pagmamahal dito. Sa kanya lang si Jarrett. Hindi man siya ang may-ari ng puso nito, ay siya naman ang nagmamay-ari sa katawan nito ng mga oras na yon. Naging mainit ang gabing yon, saksi ang 4 na sulok ng silid. Ngayon, susunduin ni na Maki at Jarrett si Bitoy sa ospital. Hindi natuloy ng nagdaang linggo ang pagkaka-discharge ng kapatid niya dahil hindi para pwedeng alisin ang pagkakakast sa binti nito. Na-extend ng 1 linggo pa ang pagmamalagi ron ni Bitoy. Si Jarrett na ang nagsettle ng lahat. He shouldered all the hospital bills. Hindi niya ito pinilit. Ito ang nagkusa. Ayon sa binata ay pananagutan nito yon. In a way, involved raw ito sa nangyari kay Bitoy. Nagpasalamat na lang siya sa binata. Bago nila iuwi sa bahay ang kapatid at ang ina, ay dumaan muna sila sa isang klase restaurant. Hangang-hanga si Bitoy sa interior design yon. Ngayon lang kasi ito nakapasok sa isang mamahaling restaurant. Lahat ng mga bagay na nakikita sa restaurant ay tinuturo nito ng buong pagkamangha tulad na ang malaking chandelier na nakabitin sa kesame at ang mga uniformadong waiter na nag-a-assist sa mga diner at ang nagagandahang flower vase sa ibabaw ng bawat mesa. Binigyan sila ng waiter ng menu book. Lumayo na ito matapos makuhang order nila. Kayo ba ni Maki ay wala pang balak na magpakasal? Ha, Jarrett? Maya-maya ay ang tanong ng nanay niya. Nay naman, kailan lang ho pa kami nagkabalikan? Sansala niya. Yun kasi ang pagkakaalam nito. Nahihiya man na inungkat ng ina ay nilingon niya si Jarrett. Binabasa niya ang reaksyon nito. Hindi na kayo bumabata at nasa hustong gulang na rin naman kayo, Maki. Sabik na kasi akong magkaalaga ng apo. Hinihintay niyang sumagot si Jarrett. Nagpalipas muna ito ng ilang minuto bago nagsalita. Malayo pa po sa plano namin ang magpakasal, nanay. Bumagsak ang kanyang mga balikat sa narinig. Hindi sa nakikialam ko sa personal na buhay ninyo. Bilang ina ni Maki ay sinasaalang-alang ko ang kapakanan ng anak ko. Babae ang sa akin, Jarrett. May itatanong sana ako sa iyo kung hindi mo mamasamain. Ano ho yun, Nanay Minyang? May nangyari na ba sa iyo ng anak ko? Pareho silang nabigla. Hindi makasagot si Jarrett. Nagpalipat-lipat ang mga mata ng ina sa kanila. Alam ba ninyo kung bakit ako natanong yon? Tahimik silang umiling ni Jarrett. May kutob akong nagsasama na kayong dalawa at hindi ka kay Rafi natutulog gaya ng sinabi mo, Maki. Tama ba ako? Baling nito sa kanya. Hindi siya makatingin ng diretso sa ina. Napayuko siya bilang pag-amin. Buhay ninyo yan. Kung ayaw pa ninyong magpakasal, anong magagawa ko? Pero hintayin pa ba ninyong mabuntis ka? Maki, bago kayo pakakasal? Kung kailan malaki na ang tiyan mo? Buntis po si Ate Maki, singit ni Bitoy sa usapan. Hindi Bitoy, may pinag-uusapan lang sina ate. Behave ka lang muna dyan ha? Baling niya sa kapatid. Nagkasalubong ang mga mata ni Jarrett. Pakakasalan ko ho si Maki, Nanay Minyang. Anitong halatang napipilitan lang. Aasahan ko ang sinabi mong yan, Jarrett. Pinal na salita ng ina. Magpapakasal na kayo ni Ate Maki ha, Kuya Mick?
Tanong uli ni Bitoy. Oo Bitoy, gusto mo ba yon? Ani Jared. Opo. Para may kuya na talaga ako. Pagkatapos niyon ay nahulog si Jared sa malalim na pag-iisip. Nang dumating ang orders nila ay tamilmil na kumain ang binata. Nagsisisi tuloy si Maki kung bakit hindi pa niya kinaila sa ina na may nangyari na sa kanila ni Jared. Kaya lang ay hindi siya sigurado kung magagawa pa niyang magsinungaling uli sa ina. Inihatid nila si Bitoy at ang nanay niya sa bahay nila. Alam niyang sa likod ng mga ngiti ni Jared ay naroon ang kalungkutan. Habang nagdadrive ito pabalik sa Batangas ay hindi siya nakatiis na hindi ito kausapin. Pakakasalan mo ba ako, Jar? Huminga muna ito ng malalim. Ang inaalala ko lang ay si Amaya. Nagsikip ang dibdib ni Maki. Ang fiancé pa rin ang iniisip ni Jared. Pero hindi na siya papayag na hindi sila maikasal ng binata. Maliban sa kailangan niyang makahanap ng lalaking mapapangasawa dahil sa sumpa, paano kung mabuntis na nga siya? Gaya ng sinabi ng nanay, wala naman silang ginagamit na proteksyon ni Jared. Kahit sa huwes lang, Jared, bahala na. Ang mahalaga ay mapapayag niya ito. Hindi makapaniwalang nilingon siya ng binata. Sa huwes, nakita niya ang takot at pag-aalinlangan na bumukas sa mukha nito. Nakagat ni Maki ang ibabang labi. Kung pikot man yung matatawag ay pipikutin na talaga niya ito kahit hindi siya ang balak nitong pakasalan. Ayaw niyang magdalang tao na walang magigisnang ama ang magiging anak niya at ayaw rin niyang mapunta ito kay Amaya. Ipaglalaban niya ang kanyang pag-ibig. Nilakasan na niya ang loob. May kilalang mayor ang lolo ko sa probinsya namin sa Pampanga na pwedeng magkasal sa atin, Jar. Maki, tutuloy tayo sa Pampanga ngayon, Jar. Pero tutol na tutol pa rin ang kalooban nito. Hindi alam kung paano magpaliwanag sa kanya. Nahabag si Maki sa sarili. Hito siya, namamalimos ng pag-ibig dahil sa laki ng pagmamahal niya rito. Please, nagmamakaawa ang tinging pinukol niya rito. Nagbadyang sumungaw ang mga luha sa kanyang mga mata hanggang sa tumulo iyon. Biglang nawala ang bakas ng pag-aalinlangan sa mukha ni Jared kanina at napalitan ng simpatiya. Itinabi nito ang van sa gilid ng kalsada pagkatapos ay kinabig siya at niyakap ng mahigpit. Hush now, sweetie. Oo, pakakasal tayo. Pakakasal tayo ngayon din. Tinuyo ng mga labi nito ang luha niya at hinalikan siya na parang wala nang bukas. Magkahawak kamay sila ni Jared habang nagmamaniho ito. Sa bawat pagkambyo ng binata ay saglit itong bibitaw, ngunit muli na namang hahawakan ang kamay niya. Binagtas nila ang kahabaan ng NLEX. Makaraan ng mahabang oras ay pumasok na sila sa bayan ng Arayat, Pampanga. Mula sa National Road ay namamalas niya ang bundok ng Arayat na pamilyar na sa kanya. Sa ibaba ng bundok ay ang mahabang palayan at sakahan. Naaamoy niya ang natural na amoy ng pinipig. Kahit maraming beses na siyang nakarating doon ay hindi pa rin siya magsasawa sa magandang tanawing yon. Ang poblasyon ng unang baryong pinasok nila. Nandoon ang mga kamag-anakan niya sa mother's side. Sa likod ng simbahan ng poblasyon, Chapel 1, nakatira ang lolo at lula niya. Pinasok nila ang daan patungo sa likod ng simbahan. Huminto sila sa isang mababa at katamtamang laki ng bahay na yari sa simyento, ang kalahati at tabla naman ang itaas na bahagi. Kumatok siya sa pinto habang tumatawag. Lolo Baste, Lula Tinay. Si Luding ang nagbukas sa kanila ng pinto. Pinsan niya ito na nakipisan sa mga lolo niya para samahan ang matatanda. Ang lolo, niluwangan ni Luding ang pagkakabukas ng pinto. Nasa likod ng bahay, Ate Maki. Napatingala ito kay Jared. Sino siya? Boyfriend mo? Hindi siya sumagot pero si Jared ang sumalo sa tanong nito. Hi, I'm Jared, your Ate Maki's fiancé. Napatanga si Luding sa kanya. Mag-aasawa ka na? Tumango lang siya at saka ito nilagpasan. Hapon na noon kaya alam ni Maki na magpapahangin ang lolo niya sa ilalim ng puno ng mangga kung saan may nakakabit na duyan. Doon ang madalas na tambayan nito. Pumasok sila sa loob ng bahay at binaybay ang daan papunta sa likod ng bahay. Nadaanan nila na nasa duyan si Lolo Baste habang nakapikit at nagsa-sound trip. May earphone sa magkabilang tenga ng lolo niya.
na nakakabit sa cellphone na nakapatong sa ibabaw ng sikmura nito. Lo, tawag niya. Nang hindi ito dumilat at tuminag, ay nilakasan pa niya ang pagtawag dito. Lolo Basti, waipik pa rin. Ang ginawa ni Maki, inalis niya ang isang earphone nito sa tenga at saka, Lolo Basti, pasigaw niyang tawag. Nagulat ang lolo niya at nahulog sa duyan. Unang tumama ang pang-upo nito sa lupa. Tiyasking bata ka, ere. Aatakihin ako sa puso sa iyo, Maki. Reklamo nito. Inalalayan nila ito ni Jared. Sa punang matanda ang puwitan nang maitayo nila. Si Luding ay natatawa lang sa kanilang likuran. Kasi lo, napapakamot sa ulong simula saka nagmano. Naku, bata ka, singhal pa ni Lolo Basti. Nabalian niya yata ako ng tadyang sa kalokohan mo. Hiniikot-ikot ng lolo niya ang balakang nang mapansin nito si Jared. Sino naman tong lalaking kasama mo? Hiniabot ni Jared ang kamay ng matanda at nagmano. Mano po, Lolo Basti, ako po si Jared. Kaawang ka ng Diyos, apo. Basbas nito na nalugod siguro kay Jared o baka biglang nahiya dahil naging malumanay ang boses. Ano ba ang pinarito ninyo at bigla-biglang dumarating kayo nang walang abiso? Hindi na lang nag-text si Maki. Saka nito naalala ang cellphone at pinulot ang gadget na nahulog sa lupa. Touchscreen pa naman yon. Sana nga ba tayo? Saglit pang natigilan ito. Abay, bakit ba dito tayo sa labas nag-uusap? Hane, pasok sa loob. Nasa kwarto ang lula at tinay mo. Nagsipasok sila kasunod si Luding. Inutusan ito ni Lolo Basti na maghanda ng merienda para sa kanila. Naupo silang tatlo sa sofa na yari sa ratan. Ano bang atin? Pagkaupo ay tanong nito. Napasulyap sila ni Jared sa isa't isa. O magtitinginan na lang ba tayo rito? Pukaw nito. Nagsalita si Maki. Lo, hindi ba't inaanak ninyo si Mayor Kaluskos? Kasalukuyang mayor ng Arayat ang tinutukoy niya. Malakas kasi sa munisipyo ang kanyang Lolo Basti. Oo, bakit apo? Siniko niya si Jared. Ito dapat ang magsalita dahil ito ang lalaki. Tumikhim ito at kinausap ang lolo niya. Lolo Basti, mukhang kinakabahan pa yata ito. Gusto po sana namin ni Maki na naitirik niya ang mga mata na maikasal kami, lolo. Ngayon din po, dugtong pa niya. Siya na ang nagtuloy dahil parang nahihirapang magsabi ang binata. Baka naman pabigla-bigla kayong mga bata kayo. Ayaw niyo bang maikasal sa simbahan at sa huwes pa ninyo gusto? Mga 2 buwan pa lang ang paghihintay ninyong preparasyon. Hindi po pwede lo, tanggi ni Maki. Bakit naman aber? Ano nga bang sasabihin niya? Hindi naman niya maaring sabihin na dahil sa sumpa. Pihadong pagtatawanan lang sila ng abuelo. Hindi kasi ito naniniwala sa mga sumpa-sumpa. Katang-isip lang daw yon ng mga sinaunang tao. Kung sasabihin naman niyang hindi dahil sa mahal niya si Jared, ay tatanungin ng kanyang abuelo ang binata kung mahal ba niya ito. At kung pumapayag bang pakasalan siya. She could not bear to see the rejection on Jared's face. May pumitik sa kanyang isip. Lo, kasi itinuro niya ang tiyan. 2 months na po. Buntis ka? Gulantang na tanong ni Lolo Basti, saka salubong ang mga kilay na lumipad ang mga mata kay Jared. May deposito ka na pala sa apo ko. Ikaw lalaki, hindi mo pwedeng takasan si Maki. Nang iwan sila ng hinayupak na tatay niyan, ako na ang tumatayong ama niyan. Dinuro nito ang lalaki sa kanyang tabi. Ngayon din ay pupunta tayo sa munisipyo para ikasal kayo. Pakakasalan ko naman talaga si Maki, Lolo Basti. Mahinahong paliwanag ni Jared. Abay dapat, hindi naman ako papayag na lumubo ang tiyan ng apo ko na walang asawa. Yes. Tumayo ang lolo niya. May kinuha itong gulok na nakasiksik sa dingding malapit sa kusina. Itinali nito yun sa baywang. Pagsulyap niya kay Jared ay tahimik lamang ito. Wala siyang mabasang anumang ekspresyon sa mga mata nito. May tinawagan si Lolo Basti sa cellphone. Sa labas ng bahay nito, kinausap at ang tinawagan. Halina kayo. Naghihintay na rin sa atin si Mayor. Anunsyo nito nang makabalik sa kanila. Lolo, ito na po ang merienda. Tawag ni Luding na nanggagaling sa kusina. Ibalik mo yan sa kusina, apo. May lakad kami.
Eksaktong lumabas ng kwarto ang lula at tinay niya at nakita siya. Maki, nakita rin ito ni Jared. May bisita pala tayo. Saan ba ang tungo ninyo? Anang lula niya. Sumama ka sa amin, Tinay. Kailangan maikasal itong apo natin ngayon. Napadda ang lula at tinay niya. Anong maikasal? Ang van pa rin ni Rafi ang ginamit nilang apat patungong Municipality Hall ng Arayat. Habang daan ay nagpapaliwanag si Lolo Baste kay Lula at Tinay. Nasyak ang lula niya at pinagalitan siya. Katakot-takot na sermon ang kanyang napala. Pinagsabihan din ito si Jared na hindi tama ang pagsisiping ng hindi pa kasal. Si Lola Baste ang nasa tabi ni Jared sa driver's seat at ito ang nagtuturo ng daan. Sinesermonan pa rin siya ng lola niya nang naiparada na ni Jared ang sasakyan sa malawak na parking lot ng munisipyo. Nagsibabaan silang lahat at pumasok sa loob pagkatapos ay umakyat sa ikalawang palapag. Sa labi ng private room ng mayor ay sinalubong sila ng isang staff at iginiya sa loob ng opisina. Naitimbre na marahil ng staff ang pagdating nila. Nang magkita sina Lolo, Baste at Mayor Kaluskos ay umaatikabong kumustahan at balitaan ang nangyari. Tila nakalimutan na ng lolo niya ang sadya nila. Gusto na ni Maki na may kasal sila ni Jared. Parang 10 taon muna ang paghihintay niya nang sa wakas ay natapos sa pag-uusap ang dalawa. Ito nga pala ang apo ko, Romy. Itinuro siya ng kanyang lolo. Ipakakasal ko si Maki sa boyfriend niya. Sabay turo din kay Jared na katabi naman niya. Kung maari sana anak, ngayon na. Dalaga na pala si Maki, Ninong. Nang huli ko siyang makita ay 16 pa lang yata siya noon, anang mayor, na lumipat ang mga mata kay Jared pagkatapos siyang sulyapan. Siya ba ang lalaking pakakasalan mo, Maki? Parang namumukhaan ko siya. Saan ko ba siya nakita? Napaisip pa ito. Ano ba ang pangalan niya? Jared po, Mayor. Naiinip na sagot niya. Tila nadagdagan uli ng 10 years ang kanyang paghihintay. Aha! Bulalas ni Mayor Kaluskos na waring makaalala. Ikaw si Jared de la Guardia? Malilimutin na pala ang buting alkalde. Ang bata-bata pa. De la Guerra po, Mayor. Pagtatama ni Jared. Mick Jared de la Guerra po. Oo, ikaw nga si Lieutenant Colonel Mick Jared de la Guerra. Ka-appoint lang sa'yo ng ating Pangulo, di ba? Congratulations, sabi ni Mayor Kaluskos sa kinamayan si Jared at sumaludo pa ito na ginantahan ng fiancé niya. Fiancé na nga niyang matatawag si Jared. Parang isang panaginip na ilang minuto lang ang magiging asawa na niya ito. Finally, mabilis na naisagawa ang pamimikot ang pakasalan sa sala ni Mayor Kaluskos. Ang butihing alkalde na rin ang tumayong ninong nila. Pwede pala yun? Sa loob-loob pa ni Maki. Ang may edad na sekretarya naman ng alkalde ang nagsilbing ninang. Nagpirmahan sila ng marriage contract na naihanda na bago na pa sila dumating. Malakas talaga ang lulo niya kay Mayor Kaluskos. Wala nang pilahan at seminar. Nagpasalamat siya na hindi niya nakitaan ng pag-aalinlangan si Jared nang pumirma ito. Nang i-announce ng mayor na mag-asawa na sila at maaari na siyang halikan ng asawa at ay iniharap siya ni Jared at tinitigan. Nasasalamin sa mga mata ng lalaki ang labis na kaligayahan na pinagtakhan niya. Nang maghina ang kanilang mga labi ay damang-dama ni Maki ang pagsuyo at pagmamahal na nakapaloob doon. His passion and action gave her new hope. Pag-asa na mahalin siyang muli ni Jared. Sa isang restaurant ginanap ang reception na pinaunlakan ng butihing alkalde ng Arayat at ng sekretarya nito. 6 silang lahat na nag-celebrate sa hindi malilimutang bahaging iyon ng buhay niya kasama ang lalaking mahal, ang lolo at lola niya. Kinausap siya ng kanyang lula at tinay. Kumusta si Bitoy, Maki? Noong nakaraang linggo lang ay dinala namin siya sa ospital at kanina nag-text ng nanay mo na nakauwi na sila ng bahay. Okay na po si Bitoy, la. Kami ni Jared ang naghatid sa kanila sa bahay bago kami dumiretso rito. Mabuti naman at hindi gaanong malubha ang pinsala ng apo ko. Ngayong mag-asawa na kayo, Maki, may bahay na ba kayong titirhan? Kay Jared nalipat ang paningin niya. Opo, Lola Tinay. Magalang na wika ng asawa. Ako na ang bahala sa asawa ko.
Saan siya rito ititira? Baka may bahay na itong nakalaan na dapat ay si Amaya ang ititira nito. Napahawak siya sa dibdib sa pinong kurot na kanyang nadama. Second best na lang talaga siya. Sumabad si Lolo Basti. May tiwala kami sa iyo, iho. Huwag mo sanang pabayaan ang aming apo. Asahan po ninyo, Lolo Basti, Lola Tinay. Pakamamahalin ko si Maki. May pagsuyong tumitig si Jared sa kanya. Nakita niya ang genuine ng ngiti nito. Masayang masaya ito. Nag-check-in sila sa isang hotel resort sa Angeles City for honeymoon. Tamang-tama, papagabi na yon. Dinala sila ng room boy sa isang deluxe room. Pagkaalis ng room boy ay sinara ni Jared ang pinto. Sabik na sabik ito sa kanya na pagkapasok nila ay dinaluhong siya ng maaalab na halik. They made love under the shower. Wala nang hihigit pa sa ligayang nalasap niya ng sandaling yon. Napabangon bigla si Maki nang tumunog ang cellphone niya. Si Queenie, anong problema ng kaibigan niya? Sinulyapan niya si Jared na himbing sa kanyang tabi dahil sa sobrang pagod. Sinagot niya ang tawag at baka magising pa ang asawa. Hello, Queenie? What's up? Maki, pigilan mo si Salvi sa pagpunta sa Canada. Tawagan mo siya ngayon. Nai-entertain mo, libangin mo, basta kahit ano, bahala ka na. Bungad ni Queenie parang nagpapanik. Teka, pupunta si Busy sa Canada? Anong gagawin niya ron? Ipinaliwanag ni Queenie ang mga nangyari sa kaibigan nilang si Salve. Hindi pala natuloy ang kasal ng kaibigan nila kaya ngayon ay naisipang lumipad papuntang Canada. Kailangan matulungan ni Maki si Salve. Agad niyang tinawagan ang kaibigan pagkatapos na makausap si Queenie. Busy, pasigaw na bungad niya sa kabilang linya. Yun na ang nakasanayan nilang titawag kay Salve. Dahil ang babae ang vice president ng klase nila noon. Ikakasal na daw. Hoy, buti nagparamdam ka na. Alam mo bang pinaghahanap ka ng mga pulis? May himig na pabirong pananakot nito. Humagikik si Maki. Naikwento na pala ni Rafi ang ginawa niyang pangingidnap. Di ako takot sa mga pulis. Ipabaril ko sila sa sundalong bihag ko eh. Makita nila. Gaga ka, sundalo ang kinidnap mo? Hindi ko naman kinidnap. Hiniram ko lang sandali. Ikakasal na daw dapat sana, sabi ni Rafi. Pero tinangay mo. Bruhilda ka talaga. Kailan mo ba yan ibabalik? Saka na, kapag naging mister ko na siya. Ay, mister ko na nga pala siya. Di ko pa nga lang naipafile sa City Hall yung mga papeles. Kaya pala ako tumawag, makikisuyo sana ako, busy. Pakisabi naman kay Rafi, padala niya ako ng henyong abogado rito. Kailangan ko ng testigo na ako na si Mrs. De La Guera. Oh, di ba? Maki Baka, Tamayo De La Guera. Ay, wagi. Yan lang ang naisip niyang alibay para humaba pa ang usapan nila. Buying time, ika nga. Pinakasalan mo ang groom ng iba? Hindi ko naman to inagaw. Binawi ko lang sandali para hiramin. Kailangan kong maikasal bago sumapit ang supermoon. Diyos me. Ayaw ko nga tumandang dalaga, no? Malapit na yon, di ba? Pero, i-dispatch ako rin to pagkatapos. Anong binawi? Ex-boyfriend mo ba ang kinidnap mo? O sisa pa nito? Bungis-ngis si Maki. Oo, ex-boyfriend ko na magiging ex-husband ko na rin. Soon. Pero atin-atin lang yun ha. Huwag mo ipagkalat lalo na kay Queenie. Baka magbigti yun. Bakit magbibigti? Nakipag-pinky promise kasi ako sa kanya noon eh. Sabi niya, huwag kong sosyetahin ng mga crush niya. Kaya nga malaking secret ang love life ko noon para di niya ako makalbo. Eh ngayon, di ko nalang syota. Ginawa ko pang asawa. Si Strike ang kinidnap mo? Hala, pagdasal ka na talaga. Gaga. Kailan pa naging De La Guera si Strike Meneses? Natahimik ito. Parang nag-isip. Shit, huwag mong sabihin si Jared ang tinutukoy mo. Natawa siya. Siya nga at wala ng iba. Na-surprise ka ba? Surprise? May nakaraan ba kayo ni De La Guardia Civil? Oh my God. Really? Kumusta naman kayo? Wala bang sumiklab na digmaan? Natatawang usisa ng kaibigan. Napaamo ko na siya. Ayun, good boy na. Humalakak pa si Maki. Under naman talaga sa iyo yan noon pa. Alam ko. Ngayon nga,
Pinagsasaing ko na pagbiro niya sa kanilingon niya si Jared. Alangan namang sabihin niya na parang lantang gulay si Jared at himbing-himbing dahil sa pagla-love making nila. Bilib na talaga ako sa iyo, makibaka. Galing ng fighting spirit mo. Ako pa, o siya, babus na. Si Gorgeous Sibyl naman ang kukulitin ko, paalam niya. Sige, at siya nga pala, send ko na lang sa iyo ang number ni Rafi. Baka di ko na siya matawagan. At paalis ako eh. Pupunta akong Canada. Sagot ni Salvi mula sa kabilang linya. Wag na, may number naman ako ni Rafi. At ikaw, wag ka na tumuloy. May parating raw na supermoon sa Canada lalanding at tupagin mo na lang yung pagkontra sa sumpa. Malapit na yon at may chance ka pa. Kaya grab na. Good luck, busy. Ha? Akala ko ba kailangan mo si Rafi para humingi ng abogado? Oo. Nagkausap na pala kami kanina. Humagik uli siya. Parating na siguro yung ipinadala niya. Ha? Oo. Babay na. Wait, ano yon? Nangungulit ka lang? Parang ganun na nga pero parang hindi rin. Ay, basta, sige ha. Puputulin ko na to. Tapos na ang special participation ko. Ha? Tumawa uli si Maki. Para kang tanga. Best wishes nga pala. Thank you. Anong pinagsasabi? Pinutulan niya ang tawag bago pamatapos si Salvi sa pagsasalita. Sana naging effective ang delaying tactics niya at umabot ito sa deadline nila at makita ang kaligayahan sa piling ni Justin. Si Justin ang groom sa kasal na ginulo nila noong April Fool's Day. Hanggang dito na lang po nagtatapos ang yugtong ito at huwag nating palagpasin ang huling yugto na lalo tayong masasabik sa mga pangyayari. Maraming salamat sa pakikinig at ingat po tayong lahat.